As God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Reigning Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! I just want to read this verse in Psalms 107. So, sino dito yung week mo? It's a good week, pero alam mong hindi mo na todo sa Lord. Alam mo yan, we made decisions that are far from God. Tingin natin that's not the best decision. Sabi sa Psalms 107 verse 17, "Some because fools through their rebellious ways and suffered affliction because of their iniquities." Minsan meron tayong mishap, minsan meron tayong hindi nagagawa pa para sa Lord. Pero sabi sa verse 19, "Then they cried to the Lord in their trouble, and He saved them from their distress." Amen. Diba sabi mo sa katabi mo, God save you. God save you. In your distress, God save you right now. Amen. And verse 21, He said, "Let them give thanks to the Lord for His unfailing love." Sino dito yung nagpapasalamat ka for the Lord right now? You're here because, Lord, I'm thanking you. Lord, I'm worshiping your name. Hindi mahalaga what your past has been. Hindi mahalaga what your week has been done. But right now, our hearts, we will set our hearts, Lord, I will just give thanks. Sabi pa doon, let us give thanks to the Lord for His unfailing love, His wonderful deeds for mankind. Verse 22, "Let them sacrifice, thank offerings, and tell of His works with songs of joy." Right now, baka feeling mo, Lord, di ko deserve pumunta dito. Lord, di ko deserve mag-worship sa'yo, kumanta sa'yo. But God is inviting you right now. Just give thanks to Him. Amen. Right now, can we all just have a moment of prayer right now? Can we all just raise our hands in full surrender right now? Kung ano man yung meron nasa heart mo ngayon. You have this trouble, that's not a trouble. God will save you there. You have this distress, God will save you there right now. Amen. Come on, let us pray. Lord, here we are in your presence, God. Makita mo yung puso naming nagpapasalamat lang sa'yo, Lord. Lord, alam namin may kakulangan kami within this week. Alam namin there are times na nagkulang kami. But God, thank you for your unfailing love that always binds us, oh God. Amen. Thank you for your unfailing love that never fails to love us unconditionally. Because right now, God, we will receive healing. Amen. We will receive our portion. Amen. We will receive our portion from you, O God. Amen. We will receive our divine strength, your favor, O God. Because we believe in your presence, there is healing. Amen. We believe in your presence, there is love that washes over us and over again, Panginoon. Sometimes nagkakamali, but Lord, your love washes us. Amen. And God, we thank you right now. We thank you for your love. We thank you for your forgiveness. And most especially, we thank you for our salvation. We're here because we believe you save us. We're so much thankful sa ginawa mo right now. And Lord, we will just continue to give thanks, praises, and glory to you. Amen. Come on, can we all just declare this? Because there's healing in the water of God. There's healing in the presence of God. Amen. There's healing in the waters with a love that flows so deep. Wash over me, wash over me. There's forgiveness. Forgiveness in the water with a love that
flows so deep. Wash over me, wash over me. There's salvation from God. Salvation in the waters, with the love that flows so deep. It washes over me, wash over there's me. Healing, there's healing. Amen, we receive it. There's healing in the water, with the love that flows so deep. Wash over me, wash over me. Forgiveness. Forgiveness in the water, with the love that flows so deep. Wash over me, wash over me. Salvation in the water, with the love that flows so deep. Wash over me, wash over me. Come on, put your hands up. 1, 2, let's go. There's no limit to your prowess. Jesus, you have done it all for me. Jesus, you have done it all for me. It's grace. Grace comes like a wave crashing over me. Grace comes like a wave crashing over and over and over. Jump into the water, where my soul can be satisfied, and your love is overflowing from within me, and it won't run dry. There's no limit to your promise. Jesus, you have done it all. Oh, Jesus, you have done. You have done it all for me. Woo! It's 1, 2, let's say, grace comes alive. There's healing in the water, with the love that flows so deep. Wash over me, wash over me. Come on, there's forgiveness. Forgiveness in the waters, with the love that flows so deep. Wash over me, wash over me. Salvation. Salvation in the waters, with a love that flows so deep. Wash over me, wash over me. There's healing. There's healing in the waters, with the love that flows so deep. Wash over me, wash over me. It's forgiveness. Forgiveness in the waters, with the love that flows so deep. Wash over me, wash over me. There's salvation in His presence. Salvation in the waters, with the love that flows so deep. Wash over me, wash over me.
washing over and over and Every individual is a generation. Basta sinabi ni Lord, mga kasama, sa'yo na yon. You are created for the Lord. Bigyan mo ng high five yung katabi mo, sabi mo, welcome on this place. Our God is a miracle-working God. And He deserves all the praises. So kaya sa lahat ng mga naandito ngayon, get ready for a supernatural life. Ulitin ko ulit, get ready for a supernatural life. So we cannot afford to live our life naturally. Ulitin ko ulit yung statement, we cannot afford our life to live naturally. Because we are a child of God. That's why dapat matutunan natin yung supernatural living. No, tandaan niyo pong mabuti, our God is a spirit. And He can do whatever He wants. So yung po yung Diyos na meron po tayo. Kaya ang mahalaga, hindi mo titingnan kung ano yung background mo, hindi mo titingnan kung ano yung sitwasyon mo, ang titingnan mo kung ano ang magandang plano ng Diyos sa buhay mo. So this is the message of God to each and every one of us. And I pray na sana makuha natin ito para ang buhay natin hindi maging ordinaryo. Kundi ang buhay natin, umaasa tayo doon sa gawa ng Diyos sa buhay natin sapagkat ang buhay natin nakaplano na. Hindi pa tayo nagsisimula, tapos na ang Diyos. So we cannot caught God by surprise. Kasi alam ng Diyos kung anong klaseng tao ako, alam ng Diyos kung ano yung simula ko, alam din ng Diyos kung ano ang pupuntahan ko. Because our God is all-knowing God. He knows everything. He cannot caught by surprise. Kaya maganda na naiintindihan natin ang Diyos, ang kanyang plano sa buhay ko, sa buhay mo, and then lakaran natin yon. Kaya nga may binanggit sa verse, doon po sa John chapter 3, verse 3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So mga kasama, gusto kong makita niyong mabuti, itong bagay na ito ay binibigyan ka ng Lord ng opportunity for you to see the things that in the supernatural. No, kaya excited tayo dito mga kasama. Sino dito excited ka na ngayong umagang ito, may mga bagay kang makikita? Doon sa mga bagay na supernatural. So, tandaan nyo, kapag ikaw ay natural, hindi mo makikita ang mga bagay na ukol sa Diyos. Sabi diyan, I tell you, in reply, Jesus declared, I tell you that the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. So napaka-importante po na meron kang nakikita at may makikita ka lang if you are born again. So it is in the realm of God. No, it is in the realm of God. Kaya nga meron din binanggit sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation, the old has gone and the new has come. So mga kasama, ang tinutukoy dito, yung lugar na kung saan dapat ka at kung ano yung isipan na meron ka. So I just want to welcome all the first-timers tonight at this morning. Meron po ba dito with VIP stickers? Pwedeng pakikaway-kaway. Yun, thank you so much for coming in this place. And I do believe that God will do amazing things for your life. So, kaya mahalaga po na nakikita natin kung sino tayo, ano yung ginawa ng Diyos sa atin because it is the Lord, yan po yung gusto ng Diyos sa atin. So, kaya ko po piniprepare ang mga bagay na ito na you need to see in the spiritual atmosphere. Titingnan natin lahat ng mga bagay na ito because you are a new creation.
So, hindi ka na dapat lumang mag-isip. Dapat bago kang mag-isip. So, dapat bago na rin ang pananalita mo, bago na rin ang pag-iisip mo, bago na rin ang ginagawa mo because this is all about transformation. God is in the habit of transforming His people. That's why itong message na ito, I do believe na makakatulong ito sa bawat isa sa atin. Sapagkat tayong mga tao, lagi tayong merong limitations. Pero si Lord, wala. May mga bagay tayong hindi kaya, pero si Lord magagawa lahat. So may mga bagay tayo na dapat makita natin na ngayon pa lang, may lakas pa lang tayo, may lakas pa tayo, may magagawa tayo, nagtitiwala na tayo sa Panginoon. So kaya, paulit-ulit ko pong sinasabi na this is not all about religion. Hindi po ito patungkol sa reliyon, hindi po ito patungkol sa paniniwala lang natin at paniniwala mo. Kasi ito, nagbabago ang paniniwala, pero ang Diyos hindi magbabago. So ang pundasyon ng salita ng Diyos, mga kasama, yan po yung maging pamantayan natin sa buhay. So the Word of God must be the final authority over our lives. So kaya ako sinasabi yan, para makuha natin itong mensahe na ito. Kaya sa bawat mga anak ng Diyos na nakipagkasundo kay Kristo, merong napakatinding utos sa atin. Ang utos sa atin, not to conform. Pakisabi, not to conform. Anong ibig sabihin doon? Huwag tayong makiayon. Yan ang ibig sabihin, huwag makiayon. But be transformed, be different, and make a difference. So ito yung gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin na huwag tayong makikiayon sa takbo ng mga bagay na nangyayari sa buhay natin, sa takbo ng mundo na ginagalawan natin. Ang gusto ng Panginoon, siya ang kumilos sa buhay mo. So hindi tayo basta-basta nagkakaroon ng matinding sitwasyon na hindi alam ng Diyos yan. So kaya lang, huwag kang magre-react according doon sa ating mga kaalaman, sa ating nakasanayan, o maging sa ginagawa ng mundong ito. So, yan po yung gusto kong sabihin sa inyo ngayon, not to conform. If you are a child of God, you are not to conform. No, by your situation, you are not to conform by your condition, you are not to conform to the pattern of this world also. So it means to say, you need to be transformed. Sabay-sabay nga natin sabihin, transform. No, you need to be transformed. So transform and be a different person and make a difference. So I just want to read this verse, 1 Peter chapter 1, verse 13 and 14, 15, and 16. So these are the texts that we are going to receive this morning. Verse 13 says, therefore, with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed on His coming. Verse 14, as obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. Verse 15, but just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. So this is not a request. This is a command. Mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, ang pagiging Kristiyano ay isang opportunity na ikaw ay magkaroon ng relasyon sa Panginoon, pero napakahalaga din naman na meron kang responsibilidad. In every responsibility, there is always a in every opportunity, there is always a responsibility. May kausap ba ako? So, maraming mga tao ang gusto magandang buhay. Maraming mga tao gusto pinagpalang buhay, but hindi natin ito bibigyang pansin. So, sabi yan, if we are born again, we see the things of God. If we are with Christ, we are a new creation. So, if you are that person, sabi ng verse, therefore, with minds that are alert. So, sabihin mo sa katabi mo, dapat alerto pag-iisip. So, hindi ka dapat inaantok.
Hindi ka dapat lalambot-lambot. Dapat alam mo na meron kang gagampanan. So you must have a mind that is alert and fully sober. It means to say, hindi ka emotional. Pakisabi sa katabi, hindi emotional. No, hindi tayo emotional na tao. Set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at His coming. Mga kasama, mga kapatid ko, ang pag-asa natin ng Panginoon lang. So, hindi pag-asa ang trabaho. Hindi pag-asa ang ekonomiya. Hindi pag-asa ang abroad. Ang pag-asa natin si Lord. So, kaya mga kapatid ko, maraming mga tao ang napoprostrate, nadi-discourage, kasi hindi nila alam kung paano makipagrelasyon sa Panginoon. Our hope is in the Lord. So you must not be emotional. You must be sober. Sober means you are fixed. Sober means you are not emotional. Regardless of what you feel or regardless of what your situation, you are firm. Kaya wala nang anak ng Diyos na iyak-iyakin. Yes, may problema. Meron kang mga situations ngayon, pero alam mo, yung utak mo hindi nakukulong ng sitwasyon. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, ang utak hindi nakukulong ng sitwasyon. Hindi rin nakukulong ng kondisyon. So, with the minds that is alert. So, mahalaga po na naiintindihan natin ito. And look at this. Verse 14 says, as obedient children. So, binigyan po ng emphasis dito, as obedient children. So, it means to say, hindi niya lang binanggit, meron palang mga disobedient children. Kung merong obedient, merong disobedient. Hello? Hello? Pakitaas nga po ang mga obedient children of God. O, kita mo, dito pa lang, sabi na iba, umatenda nga eh. Ulitin ko ulit, pakitaas ang obedient children of God. Alam niyo po ba, ang pagiging masunurin, nasa kalooban mo yan. So kaya, merong binabanggit as obedient children of God kasi merong mga disobedient children. Kung tayo disobedient children, asa ka pa sa blessing? Hello? Kung ikaw padabog-dabog, patampu-tampu, walang blessing. Yung patanong-tanong, Panginoon, bakit? Sabi ng Lord, bakit hindi? Kasi ang lakas ng loob natin, nag-church ka lang, nag-pray ka lang, nagbasa ka ng Bible, akala mo i-bless ka na. Hello? So this verse is stated as obedient children, so it means to say, ginigage, minimeasure what kind of child, what kind of person you are. Sabihin mo sa katabi mo, obedient children. So ano yung mga obedient children? So those who are obedient children do not conform to the evil desires you had when you live in ignorance. So ang mga matitigas ang ulo, nabubuhay pa sila doon sa nakaraan. Ano yung nakaraan? Ignorance. Ano yung ignorance? Yung mga walang alam. Yung hindi alam kung ano mangyayari sa kanila. Pero tayong mga anak ng Diyos, nakabasa tayo ng salita ng Diyos, nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, huwag tayong magkikipit balikat. Huwag tayong pag kinakausap, ano, susunod ka ba o hindi? Ang mga totoong anak ng Diyos, pag tinanong, susunod ka ba? Oo naman. Hindi yung susunod ka ba o hindi? As you are obedient children of God, you must not follow the desires. Sabihin mo sa katabi mo, desires. Sino di kami naiintindihan? Maraming mga tao ang desire, yung mga bagay na galing pa rin sa sanlibutan. Gusto pa rin masaya sila na gaya-gaya sa sanlibutan. Hindi. Ang kagalakan natin, si Lord.
Ang kasiyahan natin si Lord, do not conform. Sabi mo sa katabi mo, do not conform to the evil desires you had when you live in ignorance. So mga kasama, mga kapatid, ano ibig sabihin ng ignorance? They don't know the truth. Yun ang mga ignorante. They don't know the truth before. So kaya, pinakikita sa atin dito, we need to live a different kind of life. It is not our desire anymore that is connected to the world, but it is our desire to desire the desire of God. Sino may nagiget? As obedient children of God. So gawin natin ang mga bagay na ito, hindi tayo nakikiayon sa takbo ng mundo. So napakahalaga ng mga bagay na yan. But just as He who called you is holy, so be holy in all you do. Be holy in all you do. Because our God calls us to be holy. Anong ibig sabihin ng holy? It is not the word. It is not spiritual language. It is not dito sa mga suot natin. Hindi lang po pang Sunday best si Lord. Every day the best si Lord. So kaya dapat maintindihan natin mga kasama, be holy in all you do. So anong ibig sabihin? Lahat ng bagay na ginagawa mo, it is your offering to God. So si Lord po, concerned siya sa araw-araw na buhay mo. Hello? Lalo na pag nag-iisa ka. Sino ang kachat mo? Hindi ka naman agad magchat-chat di ba? Hahanapin mo muna siya doon sa tapos magdapadala ka ng wave. Tapos magwa-wave back din sa'yo. Tapos magsisimula na kayo. At napakahirap ng ganong relasyon. Nagsimula sa kawayan. Simulan nyo ng tama. Sigurado ako magiging tama. Pag sinimulan mong mali, naku, maniwala ka, hindi magiging tama ang mali. Kung hindi mo ayusin. Pakisabi sa katabi, kung hindi mo ayusin. Totoo ba na maraming nagkakadevelopan sa message? Hi. I love you. Alam mo ba, pag hindi mo kilala, ang bait-bait niyan. Tapos pag hindi ka rin kilala, ang bait-bait mo rin sa kanya. Pero pag kilala ka na, maniwala ka, magkakagulatan kayo. Do not conform. Pakisabi, do not conform to the pattern of this world. Do not follow your desire. Follow God's desire. But just as He called you is holy, be holy. Sino may nagiget? Lahat ng bagay, dapat kasama si Lord. Yan ang ibig sabihin ng holiness. Hindi po yung, kumusta ka na? Ako, Christian ako. Lalo kayo mag-ingat sa Christian. Kasi hindi lahat ng Christian ay mabuting anak ng Diyos. Lalo kayong matakot pag Christian na walang culture. Hello? May kausap ba ako? So, tandaan nyo mabuti, dapat maging masunurin tayo. So lahat ng bagay na gagawin mo, before you click, you need to pray. Before you send the message, you need to pray. Hello? Pastor, Facebook lang, kailangan pang ipag-pray? Yes. Kasi ang demonyo, hindi yan gagamit ng malalaki. Gagamit yan ng maliliit para i-hold ka. Sino may nagiget dito, mga kasama? Be holy in all you do. Sobra naman yan. Messenger lang. Ang higpit naman. Hindi. Nag-iingat lang ako. Gusto mo lang laki sa layaw. Tandaan nyo po, we are family. Pakisabi sa katabi, we are family. Now, sino dito may nagiget? Sabihin mo sa katabi mo, be holy in all you do. Sino dito excited ka na ang mapapangasawa mo, banal pala? Taas ang kamay. So pag mag-asawa, yung lalaki banal, yung babae banal, siguradong pag nagkaanak yan, banal. Ang pinakamahirap, yung parang banal pero hindi.
Ang tawag dyan, nagpapanggap. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, uy, hindi ikaw yan. Tinitingnan na agad, sama na agad ng tingin. So mga kasama, kaya ang gusto ng Panginoon, totoo ka. Pakisabi sa katabi, ang gusto ng Panginoon, totoo ka. Sino may nagiget, mga kasama? You need to be holy in everything that you do. So dapat laging merong substance of faith. Lahat ng bagay na ginagawa natin, dapat para lang kay Lord yan. Pakisabi sa katabi, para kay Lord. Lahat ng bagay na gagawin mo para kay Lord. Kaya hindi masama ang relasyon. Ang masamang relasyon, hindi kasama si Lord. Hindi masama ang trabaho. Ang masamang trabaho, hindi kasama si Lord. Kasi si Lord ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Kung bakit tayo nag-i-exist dito. So we need to be renewed. Sabihin mo sa katabi mo, renewed. No, be transformed by the renewing of your mind. Sabihin mo sa katabi mo, ang babaguhin pala utak. So, pagka nasa utak mo na, hindi mo na yun nakakalimutan. Palagi na lang yun, anak ako, anak ako, anak ako. Laging ganon. Hindi siya nalilimutan. Kaya dapat, ang utak natin araw-araw binabago. So, renew means resume. Resume is to take up again. Begin again. Start again. Yan ang ibig sabihin ng renew. Renew means reaffirm. To confirm or to reiterate. Kaya sa church, hindi nagbabago ang message ng church. Hindi nagbabago ang message ni Lord. Transform. Do not conform. Transform. So yan ang message lagi. Transform. Walang kwenta ang pagbabasa ng Bible. Walang kwenta ang pagpunta sa church kung hindi tayo nagbabago. Sino may nagiget? Sabihin mo sa katabi mo, reappear. And then revive. Ibig sabihin ng revive means restore, breathe new life into. So yan ang ibig sabihin. Totoo ba na pag sumusunod ka sa Panginoon, minsan naghihingalo ka na? Nawawala yung fire? Nawawala yung alab ng puso? Nawawala yung passion? Nagiging religious na lang tayo. A-attend tayo kung kailan mo gusto. Hindi po siya pwedeng ganon. Kaya dapat nare-renew tayo. Sabihin mo, revive. And then last is renovate. No, renovate means redevelop, improve, and update. So are you excited na ngayong araw na ito maa-update ka? Na ngayong araw na ito mag-i-improve ka? So ito yung bagay na binibigay sa atin ng Panginoon. Meron pong quote dito, the depth of your understanding determines the height of your triumph. So dapat maintindihan mong mabuti na ikaw ay anak ng Diyos. At yung pagiging mapagtagumpay, kasama mo na. Sabihin mo sa kasama mo na. So be reminded always, no? And always remember. So sabi ng word, do not conform. So that's why you need to be reminded. You need to remember this always. Number one that we need to remember is, remember who we are. Remember who we are. You are a child of God. So our goal is not just to be a child of God. Our goal is to be a man of God. Our goal is to be a woman of God. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, our goal is maturity. Sino dito excited ka magmamatured? Tandaan nyo po, tayo po ay tagapagmana ng Diyos. Sino dito excited, tagapagmana ka? You have the right. You have the documents. You have God's promise. Pero lagi nyo po itong tandaang mabuti, mga kasama. You must remember who you are. You must remember who you are. Tandaan nyo po, kahit po sa batas, pag po ang mga magulang ay namatay, ang kanila pong tagapagmana ang kanilang mga anak. Tama po ba? Lalo na po pag nasa last will and testament yan, may dokumento po yan. Kaya lang, yung pong mga underage, yung pong mga children, hindi pa po nila makiklaim ang kanilang mana. Ang makakaklaim lang po ng kanilang mana, yung pong nasa legal age, yung matured. Hello? Sino may nagiget dito ngayon? Sabihin mo sa katabi mo, mag-matured na tayo para makuha natin ang ating portion.
Nagiget niyo po ba mga kasama? Maraming mga tao hindi makakuha ng portion nila because they are still children. Not matured. Alam niyo mga children, ganito, basta, gusto ko yan. Ito gagawin ko. Ganyan ang mga children. Pero yung matured, ano ba yung gusto ng tatay ko? Ano ba yung dapat kong gawin? Yun ang mga matured. Sabihin mo sa katabi mo, excited ka na ba? So remember who you are. You are not just a child of God. You must be a man of God. You must be a woman of God. In order for you to receive your portion. Yung mga bata, hindi po yan nakaka-receive ng kanyang portion. Kahit na yan na may dokumento, kahit na yan na may pangako, nasa custodian pa yan. Sabi mo sa katabi mo, nasa custodian niya yan. Sino may naiintindihan? No, pakikalabit mo yung katabi mo, sabi mo, intindihin mabuti. Remember who you are. No, hindi na tayo dito pa, bebe. Kung anong gusto ng tatay, yun ang gagawin natin. Kaya nga po, ang tawag sa kanya, Abba Father. Abba means the source. Abba means the sustainer. So hindi ka dapat kulang-kulang, dapat ikaw umaapaw. So dapat marunong kang makinig. Hindi ka lang dapat marunong makinig, dapat marunong ka ring sumunod. Remember who you are. You are not just a child of God. You must be a man and woman of God. Kung ano sinabi ni Lord, yun ang gagawin natin. Yung mga immature ganito, maglalaba ako. Hindi mo na ako mag-charge. Maglalaba ako. Mga kasama, hindi mo na ako mag-charge ngayon. Hindi mo na ako mag-cell group ngayon. Bakit? May toyo ako. Imagine mo, dinamay mo si Lord, may toyo ka lang. Dapat pagpapalain ka na, ang problema, nagkatoyo ka pa. Totoo ba na mga tatay, mga nanay, kahit may toyo, hindi nawawala ang pagkananay at tatay nila? Yung nanay, kahit may toyo, naglalaba yan. Yung nanay, kahit may toyo, nagsasaing yan. Parang wala kang kausap. Parang dinadamay ang pagsasaing, no? Dinadamay din ang paglalaba. So, if you are matured, yung mga responsibility mo, hindi mo pinababayaan. Nagiget? Sino dito may naiintindihan? Sabi mo sa katabi mo, mag-matured na tayo. Yes, we are a child of God, but not basta hindi nagmamature. Sabi mo sa katabi mo, nagmamature tayo. So remember who you are. Kagaya ng binasa ko kanina, 2 Corinthians 5:17, this means that anyone who belongs to Christ has become a new, grabe, sabi mo sa katabi mo, new person. Paki-congratulate mo, sabi mo sa kanya, simula ngayon, bago ka na. Sino dito masayang simula ngayon, bago ka na? No, hindi ka na dati, hindi ka na may toyo, hindi ka na mapatulin, hindi ka na mainisin, binago ka na. Sabi mo sa katabi mo, binago ka na. At ito maganda, sabi niya, the old life is gone. The old life is gone. Mga kasama, hindi pwede yung pagsunod mo sa Panginoon, yung gusto mo pa rin dati ang gagawin mo ngayon. The old life is what? Gone. And a new life is begun. So dapat meron kang tatapusin and then meron kang sisimulan. Hindi boring ang sumunod kay Lord. Nakaka-excite ang sumunod kay Lord. Kaya lang ang pagsunod mo sa Lord, kahit mabagal, basta tuloy-tuloy. Kahit mabagal, basta tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy, may mararamdaman ka, tuloy pa rin. May makikita ka, tuloy pa rin. Meron kang sitwasyon, tuloy pa rin. Meron kang hamon sa buhay, tuloy pa rin. Kasi may promise ka ni Lord. Kaya maraming hindi nakakarating sa dulo kasi meron pong nakita, tumigil dito. Dito na siya galing, nakakakbang na siya ng 3. Ang problema, tumigil dito, hindi lang tumigil, bumalik uli sa dati. Hello? Mabuti kung bumalik sa dati, ay lumala pa. Sino may nagiget? Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka makakapagsimula ng bago kung may nag-i-enjoy ka pa sa luma. Hello? Sino dito excited ka? Sino dito masayang-masaya ka? So, imagine mo, kahit anong sitwasyon, tuloy-tuloy ka lang. Mabagal, tuloy-tuloy pa rin. May problema, may nakikita ka, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang.
Tuloy-tuloy lang because you are a sober person. You have a mind that is alert. Sabihin mo sa katabi mo, panghawakan ng pangako. Huwag ang problema at sitwasyon. Remember who you are. Remember who you are. You are a person na merong pangako ng Panginoon. Kaya, see you on the top. See you on the top. So, alam niyo po ba, hindi madaling i-claim ang promise. Tuloy-tuloy ka lang, maaabot mo yon. May mga sitwasyon, inire-ready tayo ng Panginoon sa mga bagay na ito. Isaiah chapter 43 verse 18 says, forget the former things. Do not dwell on the past. Hello? Huwag mo nang intindihin yung mga masarap dito. May ibang mas masarap dyan. Tandaan niyo po, huwag kang madidelay sa mga bagay na maganda. Huwag kang madidelay sa mga bagay na masarap kasi may sasarap pa dyan, may gaganda pa yan. So kaya ito ang buhay. Sabihin mo sa katabi mo, yan ang buhay. Remember who you are. Forget about the former things because we have God and we have our Abba Father. So Abba means the sustainer. Abba means the provider. Abba means the source. He is our source. Remember who you are. You have your Father. Kaya hindi ka mawawalan. Pakisabi sa katabi, hindi ka mawawalan. So you need to remember these things. Remember who you are. Do not forget who you are. And remember, second thing, remember who is our companion. Remember you are not alone. In every steps along the way, in your journey, you have the Holy Spirit. The Holy Spirit is your best friend because the Holy Spirit is a person. He knows what you think, He knows what you feel, and He discerns you. Sabi mo sa katabi mo, alam na alam ka niya. Kilalang kilala ka niya. No, kaya napakahalaga ng Holy Spirit. Yung bang magagalit ka, pero sabi ng Holy Spirit, wag nang matagal ha. Opo, Lord. Pero pag walang Holy Spirit, ang tagal ng galit. Pakisabi sa katabi, remember who is our companion. Ephesians chapter 4 verse 23, instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Ay, grabe yan. Power. So, si Lord pala, ang Holy Spirit pala, ang nagre-renew ng thoughts. Sabihin mo sa katabi mo, magpaparenew na ako. At hindi lamang yon, pati attitude. Ay, grabe, power yan. Yung dating magagalitin ka, masungit ka, ngayon magiging mapagmahal at malambing ka na. Tandaan nyo, mga walang Diyos, hindi yung totoo ang mga bagay na nangyayari sa buhay at temporary lang po yan. Pagka kasama mo ang Diyos, everything will become a permanent. No, ang journey mo, basta kasama mo siya, normal na nangyayari sa iyo mga bagay na yon. Tandaan natin mabuti kung bakit i-renew yung ating thoughts, i-renew yung ating attitudes, because the Holy Spirit is preparing us for God's promise in our life. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, may pangako ang Diyos sa'yo. Dapat matanggap mo. So kaya, ang Holy Spirit, habang ikaw ay naglalakbay, nagsimula ka dito, habang ikaw ay naglalakbay, ang Holy Spirit lagi mo kasama. He is with you always. So ang Holy Spirit, hindi lang pang linggo, mayroon kang pinagdadaanan, may mga challenges ka, kasama mo Holy Spirit. May temptation ka na dadaanan, tandaan nyo, temptation is not sin. Giving into temptation is sin. Tutuksuhin ka talaga, pero ang tukso hindi kasalanan. Ang tukso pampatibay ng iyong pagsunod sa Diyos. Because you have the Holy Spirit. Tandaan niyo po, iba po yung namamasyal sa luneta kahit walang pera. Iba po yung kanilang attitude doon. Iba po yung kanilang thoughts doon. Pero iba din po yung mga taong nasa Makati. Iba din po yung mga taong nasa BGC.
halos lahat po ng tao doon, mabibilis ang kanilang lakad. Bakit? Meron silang goal, meron silang pupuntahan. Hello, are you with me? Meron silang gustong ma-achieve sa kanilang buhay. Kasi meron na silang nakita na meron akong sitwasyon pero may maganda akong future. Pero yung mga tao sa Luneta, iba. Lahat na maganda pinapansin. Uy, ang ganda nito ah. Pa-selfie-selfie pa yung kahit walang pera. Tandaan nyo po, nadidelay ang kanilang promise kasi nalilibang sila sa mga magagandang bagay sa mundo ngayon. Tandaan nyo po, huwag nyong ipagpapalit ang parang maganda ngayon sa napakaganda dito. Kaya lang, mga matured lang ang nakakarating dito. Yung mga hindi namamasyal, yung mga hindi naglilibang, yung mga may intensyon, yung mga merong alert ang kanilang mind and sober ang kanilang spirit para maabot ang mga bagay na ito. So tandaan natin mabuti, remember your companion, the Holy Spirit. Kaya mahalaga talaga nagdi-devotion, nagbabasa ng Bible. Tandaan nyo, meron ngayong parang maganda, pero huwag kang mag-stay dyan. Ngayon lang yan maganda, pero doon may mas maganda pala. So bilisan natin, nakita natin yun, may pupuntahan tayo, bilisan natin para wag mo maramdaman ang bawat sitwasyon at kondisyon mo sa buhay, marating mo talaga agad ito. Sino merong nare-receive ka ngayon? Hindi porke naging Christian ka, magaan ang buhay. Meron kang responsibility na mag-mature. That's why alam ng Holy Spirit, alam ng Diyos na mahirap ang sumunod sa Diyos, kaya kanya sasamahan. Hello? May nagiget? No, pakisabi sa katabi, thoughts and attitudes. No, because your thoughts determines your action. And your action determines who you are. And sabi ng verse 24, put on your new nature, created to be like God, truly righteous and what? Holy. Pakisabi sa katabi, put on the new nature. Kaya ako, umaasa ako, pagkatapos natin dito, simula ngayon, ang bait-bait mo na. Simula ngayon, magiging mahusay ka na. Simula ngayon, magiging masunurin ka na. And then, verse 24, and put on yourself, sabi sa NIV version, and to put on the new self. Pakisabi, new self. Created to be like God in true righteousness and holiness. New nature and new self. It is who you are. Pakisabi sa katabi, remember who is our companion. The Holy Spirit. I-remind ka palagi, anak, banal ka na. Anak, di ba ang goal mo mag-matured? Para pag matured ka na, marireceive mo na yung iyong portion. Marireceive mo na yung iyong inheritance. Marireceive mo na yung iyong promise. So kaya mga kasama, ang goal natin, hindi lang maging Christian. Ang goal natin, mag-matured. Sabihin mo sa katabi mo, gaano ka nakatagal Christian? Baka naman kasi, dito na, babalik uli dito. Nandoon na, babalik pa uli dito. Sabihin mo sa katabi mo, wag urong sulong. Dapat tuloy-tuloy. Sino may nagiget? Sino masayang-masaya? Kahit na anong pinagdadaanan mong challenges sa buhay, tuloy ka lang. Alam niyo, ang pinakamatinding challenge, asawa mo. Alam mo, ang pinakamatinding challenge, mga anak mo. Nanay at tatay mo. Bukod dyan, financial aspect. Grabe, susunod ka na sana. Ang problema lang, wala kang pamasahe. Di ka naman maglakad. Change the way you think. Basta gusto, maraming paraan. Basta ayaw, maraming dahilan. Kahit maglakad ako, basta ito yung kalooban ng Diyos, gagawin ko to. Lord, salamat. Wala akong pamasahe, pero mga pao ko, pwede kong ihakbang. Change the way you think. Imagine mo, pag naglalakad ka, hindi yung, Panginoon, bakit naman anak mo ako, di ba? Ba't naman ako naglalakad ng ganito? Lord, hindi naman ako, Lord, di ba? Change the way you think. Habang naglalakad ka, kausapin mo, Holy Spirit. Holy Spirit, ngayon lang to, di ba? Salamat na lang, malakas ako ngayon, kaya ko itong lakarin. Tsaka pinagpala pa rin ako kahit wala ako ngayon.
Holy Spirit, talaga napakabuti mo, makapangyarihan ka talaga. Ganon yung pag-iisip, ganon na sinasabi. Change the way you think. Mga kasama, hindi porke wala ka ngayon, wala ka na forever. Tapos yung mga alok na pang temporary, yun ang yayakapin mo ngayon. You are not for temporary. You are for permanent and eternity. Kaya huwag ka masasatisfied. Wala kang pera, naglalakad ka ngayon, binigyan ka ng 50,000. Yung 50,000, okay na ako sa 50,000. No, bahala na muna doon. At least may 50,000 ako ngayon. Di ba? At least nakakakain, tsaka buhay, tsaka humihinga. At least, hindi ka pang 50,000, nandun ka kasi pang milyon. Ang problema lang, niyakap mo na yung parang maganda, kinalimutan mo yung napakaganda. Change the way you think. Remember kung sino yung kasama natin. Hello? Sa Tuesday, pipirma po tayo ng kontrata. Kasama natin si Lord. Wala pa dito, pero alam ko may darating. Hindi ako papahiya, anak niya ako eh. Yung iba kasi, walang pera. Tandaan niyo po, pag ikaw po ay nabubuhay dahil lang sa pera, nahahadlangan ng walang pera, maniwala ka, forever kang walang pera. Tandaan niyo po ito, gusto kong klaruhin ang inyong pag-iisip. Kaya tayo nagwo-work, is not for money. People must not work for money. Kasi pag ang tao nagdatrabaho dahilan sa pera, ikaw ang pinakakawawang tao. Kaya ang tao nagwo-work for development. Are you with me? Why? What is the reason why we work? We work because we want to develop. We are not working for money. Hello? Hello? Kaya kung ikaw ay tao na nagtatrabaho lang para sa pera, ikaw na ang pinakamahirap. Alalahanin mo kung sino kasama mo, si Lord. Bigyan kita ng sample, ha? Si Carlos Yulo. Ibang level si Carlos Yulo. Nag-work siya, not for money. Nag-work siya to develop his skills. Hello? And nung nag-manifest na yung kanyang develop skills, lumabas yung mga kahanga-hangang bagay sa kanya, ang pera na attract. Sabihin mo sa katabi mo, lumabas ang galing mo para ma-attract mo ang pera. Pero kung wala kang galing, naku, maniwala ka, tinamaan ka ng magaling. May galing ka, i-develop mo lang. Hindi pa nakikita ng mata, hindi pa naririnig ang tenga, ang mga sumasagi sa isipan ng tao. Excited ba kayo dyan? Kaya nung mag-manifest, itong mama na to, nung mag-manifest siya, meron nagbigay 35 million. Hindi siya nagpaawa, kawawa naman ako, kalyo-kalyo ang kamay ko, pati pa ako, kawawa. Hindi, humanga sa kanya, binigyan siya ng 35 million. Ang flight na ngayon, kahit saang bansa, kahit anong oras, libre. May nagbigay sa kanya ng 10 million, 35 million, binigyan siya ng bahay, binigyan siya ng lupa, binigyan siya ng kondo. Bakit? Na-develop siya. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang malapit na ma-develop yan, ha? Do not work for money, work for development. Huwag kang stagnant. Sabihin mo sa katabi mo, remember who you are. Huwag na huwag niyong ipagpapalit ang Diyos sa buhay ninyo. Hindi mo alam kung anong bibigyan niyang abilidad sa'yo. At yung magaling na abilidad na yon, lalabas yan para sa glory ni Lord. Sabihin mo sa katabi mo, yung bagong ikaw. Sino dito yung bagong ikaw? Yung lumang ikaw, bigo. Pero yung bagong ikaw, tagumpay. Yung lumang ikaw, hirap na hirap sa buhay. Yung bagong ikaw, unti-unti nang gumiginhawa. Pero huwag mo ipagpapalit yung konting ginhawa sa napakaginhawa. Tandaan niyo po mga kasama, employment gives you salary. But, business gives you luxury.
Sino dito excited ka? Sabihin mo sa katabi mo, journey. Kaya batiin mo na yung katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, congratulations, nandito ka ngayon, ha? Sino may naiintindihan dito, mga kasama? Basta kasama mo ang Diyos, magtatagumpay ka. Kaya yun po yung gusto kong ibigay sa inyo. And then, last, remember the will of God in our lives. No, remember who we are. Remember who is our companion. And remember the will of God in our lives. So what is the will of God in our lives? In Romans chapter 12, verse 2 says, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and what? Are you excited for the will of God in your life? The will of God in your life is good. Sabi mo, it's just a beginning. Meron pang great. Are you excited for the greater things ni Lord sa buhay mo? So magsisimula mo na yun sa good. Hindi mo maaabot yung great kung hindi ka nagsimula sa good. Are you excited? And then, pleasing. Yung kasiya-siya. Sabi mo sa katabi mo, kasiya-siya. Kasiya-siya. Yung lahat ng bagay, nakangiti ka palagi. Bakit kasiya-siya? Huwag kayong magsettle sa kasya. Sabi mo sa katabi mo, kasiya-siya. Lahat ng bagay nakangiti ka, bakit kasiya-siya? Pag nagnegosyo ka, wow, pag nagkaasawa, saya. Hindi yung simula ka lang pagkatapos simangot ka na. Sabi mo sa katabi mo, ang buhay na kasiya-siya. Yung bang masarap matulog pagka katabi mo yung asawa mo na alam mo talagang galing sa Diyos, di ba? Ang hirap pagkakatabi mo, hindi galing sa Diyos, baka sakalin ako nito baka natutulog ka na mayroong takot sa puso. Di ba? Wag. Ang buhay kasiya-siya. Yung paggising mo, thank you God for Monday. Thank you God for Tuesday. Yung lahat ng bagay amazing sa buhay mo. Kasi gawa ni Lord yan. Are you excited for this kind of life in your life? So, the will of God is good, pleasing, and excited ako dito yung perfect. Now, sino dito excited ka sa buhay na perfect? Sabihin mo sa katabi mo, yan ang portion mo. Yung paggising mo, wala kang ibang gagawin kundi, Panginoon, salamat. Salamat sa asawa ko, salamat sa anak ko, salamat sa bahay na ito, salamat sa mga bagay na ito, salamat Lord. Huwag kang gigising na yung, ako po, Lunes na naman. Grabe. Imagine mo, Lunes na naman. Tapos pagtulog mo na Lunes, pagod na pagod ka, tapos kasimangot kang gano'n, paggising, ay, Martes na naman. Wag. Tapos pagbaling mo gano'n, yung asawa, naku po naman itong asawa kong ito. Hindi yan perfect. Tapos pag tinignan mo yung anak ko, naku po, ano ba naman future ng anak ko? Magdadar na pa yata. Allow God to work in your life. Allow God to work in your family. Surrender your life to Him. So do not conform. No, do not conform. You need to renew your mind constantly. You need to work it out. Sabihin mo sa katabi mo, work it out. So ikaw lang magdi-develop niya. I-work out mo yan, mga kasama. Work out means to manifest. Work out means to rebuild. Work out means to become. Yan ang ibig sabihin ng work out. Ipaglaban niyo po talaga yan. Na-experience ko mag-gym. Grabe, kaya tinigil ko na. Imagine mo, bubuhatin mo yung bakal. Kahit mabigat, kailangan ganun ba? Kailangan mo develop ang chest. Yung bicep mo, yung tricep mo, ang bigat ng bakal. Pawis na pawis ka na, di mo naman pinta mukha mo, kailangan mo ganun bakit? I need to develop! Ang problema, mahirap talaga yun. Hindi ko pwedeng sabihin, Lucy Mark, pakisama mo nga ako. Paki-workout mo nga ako. Paki-develop mo nga ang bicep ko, tricep ko. Ang workout, individual yan. Sabihin mo sa katabi mo, mag-workout ka. Sino dito excited mag-workout ka? No, prayer ko po, makabalik ako sa gym para po mag-workout po uli ako. No, para pagka nag-tuck-in ka, medyo maganda yung tuck-in kasi ngayon, nag-jogging po akong ganun, bumaba lahat na nandito, ngayon po nandito na lahat.
Sino yung mga kasama ko? Mga kasama ko. Ang pogi daw pa naman ngayon, yung mga malalaki yung ganito. So, mga kapatid, kung may katabi kang malaki ang chance, sabi mo sa kanya, pogi mo. Kung babae, ha? Kung babae na, kung lalaki pala, kung lalaki, sabi mo, pogi ka, pogi. Pero pag babae yan, pag gano'n mo chance, sabi mo, sexy mo naman. Yan. Sino excited mag-workout ka? Workout natin ito mga kasama. Do not conform. You need to work out. No, ikaw talaga yan. Ang goal natin, yung promise ni Lord. Are you ready to receive these things? So mga kasama, gusto kong ma-encourage kayo na ang pagsunod sa Panginoon hindi madali. Pero ito ay desisyon. Alamin mo kung sino ka, alamin mo kung sino ang kasama mo, alamin mo ang plano ng Diyos sa iyong buhay. At sigurado ako magiging masaya ka. Hindi madali para maabot yon, you need to be matured. At i-work out mo siya. I-work out mo siya. Huwag kang susuko. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang susuko. Kahit na may mga pinagdadaanan ka sa buhay, may mga hamon sa buhay, magcha-champion ka. Magcha-champion ka. The level of your understanding, no? Napaka-importante nito. May mga hamon sa buhay. Pwede bang tumayo tayo, mga kapatid? Ang relasyon po sa Panginoon, personal. Ikaw at si Lord. Kaya kung ano man ang yung pinagdadaanan sa buhay, not to conform, sabi ng word, not to conform, but be transformed. By what? By renewing our mind. Always remember who you are before the Lord. Always remember who is your companion during the journey. And remember God's promises in your life. Remember God's will in your life. His good, pleasing, and perfect will. Who wants to receive that today? Sabi mo sa katabi mo, pwedeng magsimula. So maaaring may mga bagay na nangyari sa buhay natin, muntik na tayong makarating pero bumalik ulit tayo dito. Pwede pa rin yun. Lagi niyong tatandaan na ang Diyos ay Diyos ng pagbabago. At pag nagtiwala kayo sa Panginoon, sumunod kayo sa Panginoon, kay Lord laging meron pong shortcut. Kasi laging may miracle. No, wag po kayong babalik lagi sa zero. Wag kayong babalik sa zero. Babalik lagi kayo kay Lord. Because Lord is not zero. The Lord is just a beginning, but He is not zero. The Lord is our everything. Kaya sa journey mo sa buhay, huwag kang babalik sa zero. Kasi may magwa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ka uli. But you must go back to God. Kasi alam ni Lord kung anong level mo at doon sa level na yon, doon kanya dadalhin. Our God is a God of new beginning. Ang importante lang, magkaroon ka ng desisyon na simula ngayong araw na ito, Lord, ang buhay ko para sa'yo. Lahat ng bagay na gagawin ko para sa'yo. At simula ngayong araw na ito, Lord, hindi na ako magko-conform sa aking problem. Hindi na ako magko-conform sa aking situation. Sa mga trials and difficulties sa buhay. Lord, hindi na ako magko-conform sa pattern of this world. Lord, magta-transform ako ngayon. Lord, willing ako na baguhin mo. If you are willing right now, just raise up your hands. Maaring ang nasunod mo nung mga nakaraan sa buhay mo, yung sarili mo. Maaring ang nasunod mo yung sitwasyon, yung kondisyon, ang basis ng decision making mo, yung emosyon. Just go back to God right now. Because our God is a God of restoration. Hindi siya nang judge. Nagko-convict siya. And if you are convicted right now by the Holy Spirit of God, just go back to Him. Feel His embrace. Feel His love. Feel His unconditional love. And ask Him, Abba, Father, forgive me. Abba, Father, restore me. Abba, Father, work in me. Abba, Father, sustain me. Father, we come to you. We surrender our lives to you. Even our failures, even our mistakes, Lord, we surrender it to you.
You are the God of restoration. And God, we come back to you today. Ikaw lang ang simula namin, Lord. Ikaw din ang aming katapusan. At ikaw din ang aming kasama sa aming paglalakbay. Lord, tanggalin mo po yung pride sa amin na nabubuhay kami na wala ka. Tanggalin mo po yung pride sa amin, Lord, na ginagawa namin ang mga bagay na desisyon namin, gusto namin, hindi yung desisyon mo at gusto mo, Panginoon. Lord, bless each and every one of us in this place. Lord, restore to us the joy of our salvation. Give us strength, O God, spiritual stamina. Lord, bigyan mo po kami nito, Panginoon. Para, Lord, isustain namin ang aming journey para sa aming pangako, Panginoon. Because your will in us, Lord, is good. Your will in us, Lord, is perfect. Your will in us is pleasing. Father, thank you. We praise you, God. We honor you. We glorify you. And Lord, help us to go back to you in our relationship. And Lord, help us to see things according to your perspective. Help us to see things, Lord God, according to your kingdom, Lord. And God, ma-recognize ka namin na King and Sustainer of everything. Lord Jesus, thank you for introducing us to the Father. The Father is the source. Thank you, Father. Itap mo kami sa unlimited resources, O God. Lord, we receive blessing, Lord God. And that blessing is shalom blessing, Lord, that comes from you. Nothing missing, nothing lacking, nothing broken. We receive that in our spirit today. Lord, change us and help us in our journey. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and all God's people shouts. Amen. Amen and amen.